lingkod sa sambayanang Marinduqueño, Lynn Angeles on board. Tatalakayin ni Bokal Lynn Angeles ang mga kaganapan sa sangguniang panlalawigan. Sasagutin ang tanong ng mamamayan at bibigyang pugay ang magagandang ginagawa ng ating mga kababayan. Kasama ang Bokal ng Lalawigan, Adeline Lynn Angeles, dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, at sabay na mapakikinggan sa radyo nating buwak 105.7 FM tuwing araw ng Sabado, alas 5 ng hapon. Lynn Angeles on board! Magandang araw pong muli sa lahat ng ating mga kababayan dito sa lalawigan ng Marinduque. Gayon din sa ating mga taga-subaybay ng Lynn Angeles on board sa labas ng lalawigan. At gayon din po sa lahat ng sumusubaybay sa atin sa loob at labas ng bansa. Narito pa rin po ang inyong Bokal ng Lalawigan, Bokal Lynn Angeles, dito sa ating programang Lynn Angeles on board, na inyo pong nasusubaybayan dito sa Marinduque News Network. Gayon din, simultaneously ay napapakinggan sa radyo natin Buwak. At gayon din po, nasusubaybayan ninyo sa Channel 3 ng Lucky 7 Cable. Magandang araw po sa inyo. So muli po, ito ang inyong Bokal ng Lalawigan, Lynn Angeles. Isang oras nyo na namang makakasama dito sa ating programang Lynn Angeles on board sa isang kwentuhan at batian. Ano po, medyo malat lang ho ang ating boses ngayon dahil sunod-sunod ang ating meeting. Katatapos lang ng sunod-sunod na budget hearings and budget deliberation sa Sangguniang Panlalawigan. At last ay naaprubahan na po ang budget, ang executive budget ng lalawigan ng Marinduque for next year, 2022. At nagpapasalamat tayo sa lahat ng ating mga kasama na bokal sa Sangguniang Panlalawigan. Naging mabilis ang ating mga committee hearings, ang ating mga budget deliberation at naipasa na nga po noong nakaraang session, noong Friday, ang 2022 executive budget ng lalawigan ng Marinduque. So sa araw pong ito ay matapos ang ating kwentuhan ay isa hong importanteng talakayan ang ating isasagawa kasama ang ilan sa ating mga inimbitahang panauhin para magbigay sa atin ng ilang impormasyon na kailangan ng ating mga kababayan ngayon dito sa ating lalawigan. Kaugnay dito sa panibagong challenge na hinaharap ng lalawigan ng Marinduque ngayon, ang ASF. Pero bago po yan, hayaan po muna ninyo na batiin ko ang ilan sa mga kababayan natin na nag-celebrate ng birthday ngayong November. Simula po nung November 7, happy birthday, Capuerlito Mogol ng Barangay Bukbok. Gayon din si Kagawad Dani Mantala ng Barangay Lamesa. Gayon din ang ating katuwang natanod ng Barangay Kaigangan, si Sir Rotolo, ay nag-birthday din. Si Cap Benjamin Larga, dyan sa Tugos. Happy birthday, Cap. Happy birthday, pero kita nyo naman po, ang ating tugtog ay Christmas song sapagkat simula nga po ng first week ng November ay nagpapatugtog na po tayo lagi ng Christmas song. Pero Kat, wala bang ibang mas masaya-saya na Christmas song, Gayon din, binabati natin si Kagawad Edilberto Sadiwa ng Barangay Daikitin diyan sa Buenavista. Happy birthday nung November 10, Gayon din si Ma'am Nori Sige diyan sa Yook, ang ating kaibigang BHW. Barangay Yook din ang ating katuwang sa serbisyo,
si Ma'am Teresita Rianzares, ay binabati din natin. Diyan naman sa Gisian, si Kagawad de Jesus, ang ating kamag-anak diyan sa Gisian ay nagdiwang din noong November 10 ang kanyang kaarawan. Happy birthday, Kagawad. Gayun din ang isang magaling na BHW, si Laika Mistal diyan sa Dulong Bayan ay nagdiwang din ang kanyang birthday. Ang BNS naman diyan sa Malayak, si Ma'am Shirley Liwanagan, nag-birthday din. Si Herman Mayores, Sir Herman Mayores ng Barangay Anapog, Sibukaw, ay nagdiwang din ang kanyang birthday. Gayon din si ating kasama, Nemia Nerias, isang tanod din dyan sa Barangay Hanagdong sa Mugpog. Nagdiwang sila ng birthday noong November 10. Gayon din si isang daycare worker, hindi na nga pala daycare worker ang tawag, child development worker, Eileen Musico ng Sihi, Buenavista. Happy birthday. Ano namang tugtog yan, Kat? A Christmas song nga ba yan? Okay. At SK Kagawa Daryl Howe ng Barangay 2, Buenavista. Si Kagawad Fiesta, ito ang laging fiesta sa kanyang bahay, ay nagdiwang din ng kanyang birthday. Diyan naman yan sa Barangay Pili, Mogpog, noong November 11. At si Secretary Glenda Benaventura ng Barangay Balanacan, happy birthday. Si Kagawad Yambao, diyan din sa Balanacan, isang batang-batang kagawad at maaasahang kagawad, nag-birthday din. At ganun din, si Genevieve Valenzuela ng Bagtingon. Happy birthday, Ma'am Genevieve. At si Treasurer Mangkukang dyan sa Hinadharan. Happy birthday. At Barangay Tano din, nakatuwang natin, si Julius Morales dyan sa Bukbuk. Maraming nag-birthday, At nung November 14 naman, si Kagawad Peña Verde, diyan sa Mendez, sa aking bayan din sa Mugpog. At si Queenie na ating pinsan, secretary ng barangay Oviedo, ay diyan sa Barangay Gisian, nagdiwang din ng kanyang birthday. Kagawad Zaida Leal, diyan sa Balanacan, at BHW Jennifer Sulweta, diyan sa Lamesa, Mugpog. Happy birthday po sa inyong lahat. At gayon din si Liani Logatok, si Auntie Vener Franco, si Ma'am Maida Lagran, ang ating katuwang dyan sa DepEd. Happy birthday sa ating kapatid, Ma'am Maida Lagran. Gayon din si Ayan Recalde. Birthday nga pala ni Ayan. Kailan ang birthday ni Ayan? Okay. Gayon din si Konsehal Orlan Milambiling ay magbe-birthday sa November 16. Sa lahat po ng mga celebrators natin, happy birthday. At laging binabanggit nga ni Bukal Lynn Angeles, para sa akin ho kasi dalawa, at merong isang author na nagsabi niyan, may dalawang mahalagang date sa buhay ng isang tao. Una, yung date na ikaw ay ipinanganak, at ikalawa, yung date na nalaman mo na at napagtanto kung bakit ka ipinanganak. So again, happy birthday sa lahat po ng celebrators. May you enjoy your day and may you continue to be blessed so that you can continue to be God's own blessing to many others too. At syempre, sa lahat ng ating mga kababayan na patuloy na nakikinig sa atin, advance Merry Christmas. Ilang tulog na lang at Christmas na. Kaya alam nyo naman po, dito sa Pilipinas, napakahaba ng pagdiriwang ng Christmas. Anyway, dapat every day must be Christmas Day. It should be the Lord's Day. So, yun po. At tayo po ngayon, kagaya ng aking nabanggit sa inyo mga kababayan, dito sa lalawigan ng Marinduque at sa loob at labas ng bansa, sa loob at labas ng Marinduque, meron hong minarapat ng inyong lingkod. Actually, iba sana ang tema ng ating usapan ngayong araw na ito, kagaya ng mga nabanggit ko ng mga nagdaang linggo. Subalit, minarapat po ng inyong lingkod, Lynn Angeles, na sa araw na ito ay imbitahan ang ilan sa mga eksperto at mga katuwang natin sa tungkulin at serbisyo upang bigyang linaw ang isang issue na medyo
pinagdadaanan natin sa mga panahon na ito dito sa lalawigan ng Marinduque. Ito nga po ay tungkol dito sa tinatawag na African Swine Fever or ASF. So sa ating mga kababayan, ang ating lalawigan ay sabi nga natin, pinasok na ng ASF, ng African Swine Fever Virus, at ito ang nagiging dahilan kung bakit may mga infection, may mga infected areas na kailangang isaayos para mabilis na maresolba ang sakit na ito, ang problema nating ito sa lalawigan tungkol sa virus na ito. Pero maraming iba't ibang kwento, iba't ibang opinyon, iba't ibang emosyon ang lumabas sa atin, sa mga Marinduqueños, tungkol dito sa African Swine Fever Virus. Pero para po factual, dahil alam po naman ninyo dito sa ating programa, we don't just discuss things based on opinion, but as much as possible, and hindi lang talaga as much as possible, we should discuss particularly these issues based on facts and based on what the experts are saying also. So, itong African Swine Fever, sabi nga po natin, pinasok na tayo dito sa ating lalawigan. Maraming agam-agam, may mga sobrang natatakot, mayroong nagtatampo, mayroong nagagalit daw, mayroong nananamantala ng issue na ito para for whatever purposes that may serve their interest. Pero dito po sa ating programa, pag-uusapan natin po ito ng puso sa puso, and at the same time, sabi ko nga po, based on facts. So minarapat po ng Lynn Angeles on board na imbitahan natin sa araw na ito ang ilang eksperto mula sa Department of Agriculture, particular sa National Veterinary Quarantine Service Division, na gayon din sa African Swine Fever Prevention and Control Program Task Force ng Department of Agriculture. At the same time, ang ating partner sa serbisyo mula sa Provincial Veterinary Office. So pakilala ko po sa inyo mga kababayan ang tutulong po sa atin upang pag-usapan natin ng masinsinan itong kinakaharap nating problema tungkol sa ASF. So, ipakilala ko po muna sa inyo ang una nating panauhin, si Dr. Francis Di Malanta. Ang tawag sa kanya ng kanyang mga kaibigan at tawag na rin natin ay si Dr. Kiko mula sa National Veterinary Quarantine Service Division. And at the same time, si Dr. Joshua Cruz, ayan po, mula sa African Swine Fever Prevention and Control Program Task Force ng Department of Agrarian Reform. So, mula pa po sila sa Manila, mula pa po sa National Office ng Department of Agriculture, narito po sila sa ating lalawigan upang tulungan tayo or igabay tayo sa kung papaano ang mga dapat nating gawin para makontrol, masawata at i-address ang problema kaugnay dito sa ASF. So, Sir Kiko, Dr. Kiko, pakilala po tayo. Batiin po natin ang ating mga taga-subaybay dito sa Lynn Angeles on board. Magandang araw po, Bukal Angeles, at sa mga taga-subaybay po ng Lynn Angeles channel. On board. Lynn Angeles on board. Okay. Magandang araw po. Okay. At sa kanya po naman, kasama po niya dito si Dr. Joshua. Dr. Joshua? Yes, magandang araw po sa lahat po ng ating tagapanood at mga tagapakinig ng Lynn Angeles on board. Nawa ay kayo po'y payapa at ligtas sa inyong kinaroroonan po ngayon. Great, Dr. Joshua. At wala lang po sa camera pero kasama rin po natin dito sa studio ang kanilang kasama pa rin mula sa Department of Agriculture, si Dr. Anthony Bucad. Mula naman sa Animal Health and Welfare Division, gayon din po, kasama rin natin dito si Dr. Victoria, ang ating Provincial Veterinarian. So, pag-usapan natin, Dr. Kiko and Dr. Josh, ano ba talaga itong ASF?
Yes po, ang ASF po o African Swine Fever ay isa pong uri ng sakit na tumatama po sa ating mga baboy. Ito po ay labis na nakakamatay, almost 90 to 100% po ang mortality o pagkamatay ng mga baboy dito. Kaya nga po tayo ay naririto ngayon sa Marinduque upang mabilis po nating mapigilan yung pagkalat ng sakit. Okay. So ito ay talagang baboy ang tina-target. Ito ba ay pwedeng makahawa sa tao? Yes, ito pong ASF ay hindi po nakakahawa sa tao. Tanging baboy lamang po ang tinatamaan ito. Ngunit hindi po natin pinapayagan yung pagkain ng karne ng baboy na tinamaan ng ASF dahil ito po ay pinagbabawal rin sa batas. Hindi po namin papayagan na ang mga tao ay makakain ng karne mula sa may sakit na hayop. At isa rin po sa mga pinagbabawal po namin ay yung pagkain nga po dahil baka may iba pa pong epekto ito na hindi po natin alam po. Kaya di po natin pinapayagan yung pagkain ng karin ng baboy na may ASF. Okay, Doc, sinasabi and I heard na 2019 pa ay nakapasok na dito sa ating bansa ang ASF. Taong 2019, ngayon ay 2021. Medyo sinwerte tayo na matagal-tagal tayo bago pasukin pero minalas pa rin dahil pumasok pa rin. Ilan na hong lalawigan dito sa ating bansa ang nagkaroon ng kaso ng ASF? Sa kasalukuyan po ay 52 provinces na po ang tinamaan ng ASF. Ang 51 po ang Marinduque. Ngayon po may panibagong kaso na naman ng ASF sa may Mindanao po. Okay po. So, in short, hindi lang dito sa lalawigan ng Marinduque nararanasan ang ASF. Pang 51 po ang lalawigan ng Marinduque. Kaya po talagang napakahalaga at salamat sa inyo pong mabilis na pagpunta dito sa lalawigan ng Marinduque para kami igabay dahil yung eksperyensya ninyo sa kung papaano in-address at ina-address ng Department of Agriculture at ng mga nauna ng mga lalawigan ang kaso ng ASF sa kanilang lugar ay kailangan namin sapagkat ito ang first time nga na ito'y nararanasan namin, kailangan namin ang gabay ng mga eksperto na naging bahagi na ng pagresolba ng ASF na ito sa ibang lalawigan. Ano po ang meron po kayong idea kung papaano nakapasok ang ASF dito sa Marinduque? Sa ngayon po ay marami po kaming tinitingnan na posibilidad kung bakit po nakapasok ang ASF sa Marinduque. Isa po sa mga dahilan na ito, yung mga biyahero po na nag-uuwi ng mga karne na itinatakas po sa mga port o di kaya idinadaan po sa mga illegal na pamamaraan na maaari pong naidala sa mga babuyan o yung mga basura po na pinagtapunan noon ay maaaring nakaladkad ng aso, manok o anumang hayop na naidala rin po sa mga babuyan. Bukod po rito, yung mga nagbabiyahe po ng mga baboy na maaaring hindi po na-disinfect yung kanilang mga gulong, yung mga truck po na kanilang ginagamit, ay maaari rin pong nakadala ng virus mula po sa ibang lugar. At isa rin po sa mga tinitingnan na dahilan po ay yung mga tao na nagpunta po sa mga babuyan na infected mula po sa mainland ay nagdala po ng sakit ng ASF na kumakapit po ito sa kanilang mga damit na hindi po sila nagpapalit, nang hindi sila nagdi-disinfect, kaya po sila maaaring ang nagdala rin ng sakit. Okay, sa makatuwid, Doc Josh, yun pala kasi dun sa isang barangay na pinuntahan ko, narinig ko nagbubulungan yung mga tao. Nung sinabi ng gobernador na pwede yang nanggaling sa mga frozen foods na maaring nakalusot sa mahigpit na rin naman na pagkokontrol diyan sa talaw-talaw ng quarantine office diyan po So yung palang mga frozen foods kasi doon nagtitinginan yung mga tao kasi parang mukhang paborito nila yung mga hotdog na mga footlong. Naririnig ko yung mga footlong na hindi natin alam kung saan galing, no? So yung pala posible ring pagkunan talaga nung ASF kung nagkataon na yung pork noon, yung meat noon ay mula sa baboy na contaminated or infected, Yes po, tama po. Sa katunayan nga po, yung mga frozen meat ay maaari pong mabuhay doon ng virus na mahigit 1,000 araw. Sa mga processed meat po yun, ang mga frozen naman po mahigit 300 days po na nabubuhay doon yung
virus. Kaya napakahirap pong patayin itong virus na to. Kaya po natin pinagbabawal yung pagdadala ng mga frozen, processed meat dito po sa isla ng Marinduque mula po sa labas. Oo, ngayon, lubos kong naiintindihan kung bakit ang tanggapan ng Provincial Veterinary Office ng provincial government sa pangunguna ni Dr. Victoria was really vigilant or has continuously been vigilant sa pag-check talaga na hanggat maaari ay talagang hindi makapasok yung mga products or foods na maaring maging dahilan ng pagpasok nga nitong ASF. Yet, nakapasok pa rin. And sa ngayon ay lahat ay posibilidad pa lang. Yun ba ang binabanggit mo, Dr. Josh? Pinag-aaralan ninyo yung mga iba't ibang posibilidad. May isang bagay na naging akusasyon ng ilan yun daw ay nanggaling or kaya nagkaroon dito ng ASF ay dahil mula daw sa mga baboy na idinisperse or ipinamahagi ng provincial government bilang bahagi ng aming animal dispersal program noong Mayo. Yun ba ay sa tingin mo may posibilidad, malaking posibilidad na doon din ang galing kung na-disperse yun noong Mayo? Kung na-disperse po yung mga baboy noong Mayo, ay imposible na po na doon nagmula yung ASF. Dahil ang ASF po ay nag-incubate lamang sa baboy nagmula 4 hanggang 19 days. Kaya dapat po, noon pa ay tumama na po ang ASF sa Marinduque at hindi po nitong October lamang. Idagdag ko rin po na ako po ay kasama ng ibang team na nagsisurveillance o nagko-collect ng dugo. May mga nakukunan po kami na galing sa dispersal na nagne-negative naman po. Iba po ay nagpa-positive dahil lamang po sa dahilan na ito po inahawa na rin po ng mga nag-positive rin na baboy sa ASF. Okay. So, salamat sa paglilinaw na yon, kasi sa totoo lang, medyo nalulungkot kami sa mga ganong akusasyon. Bagamat na nauunawaan natin yan hindi naman yan galing sa ating mga kababayan na sa totoo lang biktima ng nitong ASF. Ang sa aming impression dito ay ito ay talagang intentional lang and maliciously ginagawa ng ilang tao o grupo na may ibang intention. Na ang amin ngang dalangin sana naman na huwag samantalahin ang mga ganitong sitwasyon para mag-disseminate ng mga mali-maling impormasyon dahil tayo ay nasa krisis na at napakahalaga na sa pagreresolba ng problemang ito ang mga tao at ang bawat isa ay nakakaalam ng tamang impormasyon. Huwag nating samantalahin ang pinagdadaanan ng mga naghihirap ng mga apektadong tao para lang i-abuso pa rin sila sa pamamahagi ng maling impormasyon. Sir Joshua or si Sir Kiko, kapag may African swine fever or kapag medyo infected na ang baboy, ano-ano ang unang makikita or symptoms na pwedeng tingnan ng mga nag-aalaga ng baboy? Ang mga sintomas po ng ASF o African Swine Fever sa baboy ay maaari po ito ang pamamantal ng mga katawan para makakita po kayo ng mga nagpapatsi-patsi yung kanilang katawan, lalo na po dun sa mga puting baboy. Ngunit mahirap po itong makita dun sa mga itim na baboy po natin. Kasama rin po dito yung pananamlay, hindi pagkain ng ating mga alagang baboy. Dagdag rin po yung pagdumi, ang pagtatae at pagbuntis naman po ang inyong baboy, maaari rin po itong mag-abort o maglagas po. Kasama rin po sa sintomas ng ASF ay yung paglabas po ng mga dugo doon sa kanyang mga opening sa katawan o di kaya pag-ubo at pagsipon po. Idagdag ko rin po na hindi po sa lahat ng pagkakataon makikita natin itong mga sintomas na ito ng ASF. Meron po tayong tinatawag na parang per-acute stage ng ASF o parang kung sa COVID ay asymptomatic po. Akala natin ang lakas-lakas ng baboy natin, unit pala nagsisimula na pala doon magparami yung virus. Nagkataon lang po na mababa pa yung viral load o malakas pa yung resistensya ng baboy, kaya hindi pa nakikita natin sa kasalukuyan yung sintomas na sinasabi ko po. Kaya importante po na magpa-test po tayo ng mga baboy natin para masiguro po natin talaga na wala pong ASF yung mga baboy po na yun. Sa laboratory test lamang po malalaman kung positive o negative po sa ASF ang isang baboy. Okay, so Doc, para rin pala itong COVID, may asymptomatic.
pwedeng walang simptomas pero carrier ka na at infected ka na, no? So yan pala ang dahilan kung bakit ano yung ginagawa ninyo, may certain radius na kasi doon sa isang barangay na napuntahan natin, ang sabi ng ilan sa ating mga kababayan ay wala namang sakit. Bakit kailangang i-dispose o kailangang patayin yung baboy? Wala namang sakit at wala namang simptomas. Paano po ninyo sinasagot yun? Yes po, sa mga nakapaloob po dun sa radius na yun, ito po yung 500 meters radius kung saan na-detect po natin yung positive na ASF sa isang baboy. Ngayon po, ay nililipol po natin lahat ng baboy na nakapaloob po doon sa 500 meters radius. May sakit man po tayong nakikita o wala, ay kailangan po silang isama. Dahil ito po ay yung mga high-risk areas o yung madali pong mahawa yung mga baboy. At bukod po doon, ito po yung projected po ng ating mga eksperto na radius kung saan mabilis pong kumakalat yung ASF. Ginagawa po natin ito para hindi na po lalong kumalat yung ASF. Makontain po natin sa isang lugar at hindi na po madamay yung iba pong purok o iba pong barangay. Okay. So, ito ay para maprotektahan at talagang masiguradong malilipol yung carriers, yung lahat ng may virus sa katawan. Yes. Sabi ng ilan sa ating mga kababayan, hindi ba pwedeng liit-liitan yung radius? Hindi ba pwedeng instead of 500, 100 ilan ba? 100 500 meters po. hindi daw ba pwedeng instead of 500 meters ay gawin na lang 100 meters radius para hindi masama siguro yung kanilang bakit hindi po pwede yon? Sa katunayan nga po, dati po ay 1 kilometro ho ang pinapatupad ng Bureau of Animal Industry sa paglipol ng mga baboy. Binawasan na po namin ito sa 500 meters. Ito po ay ginamitan po ng siyensya ng ating mga epidemiologists. Sila po yung nagbibigay ng numerong ito. Ito rin po ay aprobado ng World Organization for Animal Health. Sinusunod po natin yung protocol po nila sa pag-quarantine o pag-sugpo ng mga ganitong klaseng sakit. Okay po. Sa makatuwid, Dr. Josh, yan palang pinapatupad na 500 meters radius ay talagang kailangang lipulin yung mga andong baboy. Yan pala hindi lang sa Marinduque na ginagawa. Yan ang pulisiya or protocol na ginagawa ninyo sa buong bansa. Ganun po ba yun, Dr. Josh? Yes po. Ginagawa po natin ito sa buong bansa, yung 500-meter radius po. Masakit man po sa damdamin ng ating mga farmers na ibigay yung kanilang mga baboy, ngunit ito po ay parang sakripisyo na rin natin para tuluyan po nating masugpo yung sakit at di na po kumalat. At pag ginawa po natin yon, mas mabilis po tayong makaka-recover dito po sa ASF. Sa ibang bansa po, mas mahigpit sila, talagang pinapatupad po nila yung mas malawak pa pong paglipol ng mga baboy. Okay, para siguraduhan. Opo, hindi lang po ito sa Pilipinas ginagawa, kundi sa lahat po ng bansang apektado po ng ASF. Okay. Akala kasi ng mga ilang kababayan natin, sabi ko nga, dahil kasi yan sa mga ilang tao o ilang individual na lugar na alamin muna kung ano ang protokolya, kung ano ang isinasaad ng batas nasyonal, guidelines sa pagsugpo ng ASF, ay nanamantala naman na magpakalat ng iba't ibang impormasyon, maling impormasyon para yung mga tao is masama na nga ang kalooban ay baka ma-high blood plus pa sa lalong sama ng loob. So yung 500 meter radius ay isang bagay na hindi base sa batas lang na nairal sa lalawigan. Hindi po yan basta ginawa halimbawa namin bilang ordinansa, kundi yung pinapatupad nila na 500 meter radius ay kailangang lipulin ang mga nandun kung may infected na within that area ay base sa umiiral na batas national through administrative order po ba yun? Through administrative order number 22 series of 2020 po. Sa katunayan nga po, ito rin po yung gagawin doon sa pinakabagong probinsya na naapektuhan ng ASF. Okay. At ang nag-issue po ng administrative order na yan ay ang mismong secretary ng Department of Agriculture. At ipinapatupad din niya, I think yung kanya bang lalawigan ay ano ba ang 50 ang huling tinamaan na lalawigan ng ASF? Kung di po ako nagkakamali, Cotabato po. Okay. Po ba? So, in short po, lahat po ng lalawigan na may kaso ng ASF, yan po ang
protokolya na sinusunod. Hindi po yan dito lamang sa ating lalawigan. Kaya nangingiti po ako, naiiling, hindi nangingiti. Nangingiti na naiiling sa ilan na inaakusa naman ng ating gobernador na siyang may pakana ng paglipol within the 500 meter radius. Meron pa akong isang kausap na kapitan dito sa bayan ng Buwak kahapon. At ang sabi baka raw nga pwedeng i-request na 100 meters radius na lang. Ang sagot ko nga po, gustuhin man natin ay hindi pwede sapagkat yan ay nakabase sa umiiral na guidelines ng national government na ipinapatupad hindi lamang dito sa Buwak, hindi lamang dito sa Marinduque, at ipinapatupad yan sa buong bansa. Ano po? Kasama na ang iba pang 51 na lalawigan na infected din ng virus na ito. So, sana po'y malinaw ito sa ating mga kababayan. Talagang ako, sabi ko nga alam kong sumasama ang pakiramdam ng mga naaapektuhan pero sigurado ako ang ating mga katuwang sa serbisyo mula sa Bureau of Animal Industry, mula sa Department of Agriculture, sina Dr. Josh, sina Dr. Kiko, ay sabi ko nga po, sigurado hindi rin naman nila gusto yan. At nadudurog din siguro ang puso nila na nakikita na kailangang gawin yan. Dahil alam nila na buhay ng tao ang nakasalalay din at pinaghihirapan niya ng mga ordinaryong mamamayan ng mga lalawigang kanilang pinupuntahan. Sabi ko nga doon sa isang kausap ko, ano naman ang magiging dahilan ng national government nitong mga opisyales na ito mula sa Maynila pa para kita ipasakitan lamang kung ganyan lang ang intensyon nila. Ang kanilang intensyon ay wag nang kumalat ang virus na ito para maisalba pa ang ibang lugar ng lalawigan na hindi infected ng virus na ito. Kaya sa totoo lang, ako po'y Dr. Josh, Dr. Kiko, gayon din sina Dr. Anthony, sina Dr. Victoria. Ako'y nagpapasalamat sa inyo sa inyong mga sakripisyo din. Ang sakripisyo nila ay yung sa totoo lang, alam ko, nalulungkot sila every time na makikita nila yung mga pagbabaon ng mga kailangang ibaon at lipuli na mga hayop. At the same time, ay nakikita rin nila na nagdurugo rin ang puso ng ating mga kababayan na kailangang i-give up yung kanilang pinagkakabuhayan. So, isang tanong ko pa po ay dito sa related dito sa ating topic ay kapag halimbawa po nakita ng mga kababayan natin na may mga simptomas ang kanilang baboy, ano po ang dapat nilang gawin? Ano po ang maipapayo ninyo? Ano po ang unang dapat gawin ng ating mga kababayan na kapag nakita nila may symptoms? Hanggat maaari po, kung may nakikita po kayong sintomas ng ASF, katulad po ng sinabi ng aking kasama ditong si Dr. Joshua, ay ipaalam po agad sa inyong barangay captain, paakyat po sa inyong Municipal Agriculturist Office, hanggang pong umabot sana po sa Provincial Veterinary Office upang masolusyonan po natin agad kung ano man po ang nangyayari po sa inyong mga kababuyan po. Okay. So, talagang mabilis na reporting, Yes po. Hindi kailangang itago. Ano ang epekto po kapag nagpatumpik-tumpik ang ating mga kababayan sa pagre-report ng sitwasyon ng kanilang mga alagang baboy? Habang tinatago po natin ang mga alaga po natin, lalo lang po tayong nagkakalat ng sakit. Kasi po, ang mga baboy po na suspected po ninyo, hindi po natin alam kung infected po sila or hindi. Tulad nga po ng sabi ni Dr. Joshua, pagka po meron na tayong infected na baboy dun sa area ninyo, ay kukordonan na po namin ang 500 meters yun upang hindi na po maikalat ang sakit. Kaya nakikiusap po kami na sana ay mag-cooperate po tayo sa ginagawang hakbang ng ating
gobyerno. Yun lamang po. Okay, Dr. Kiko, Dr. Josh, kailan pa ba itong ASF? Ito pong ASF po na ito ay una pong na-detect sa Kenya, sa Africa pa po. Kaya po siya tinawag na African Swine Fever. Noong 1926 pa po, napakatagal na po. Ito po ay kumalat sa mga bansa sa Europa tulad ng Belgium, ay iba pong bansa pa. Hanggang sa ito po ay nakarating sa mga bansa sa Asia tulad ng China, Vietnam, hanggang nakarating na po dito sa Pilipinas. Okay. So, matagal na pala, no? Pero, wala bang vaccine ba? Wala bang gamot ang ASF na pwedeng inumin ng mga hayop o bakunahan sila para hindi mahawahan? Sa kasamaang palad po ay wala pong bakuna o gamot pa dito sa ASF po na ito. Patuloy po yung pag-aaral sa bakuna, ngunit wala pa po itong progress o wala pa pong update na nangyayari dito. Nawa po pagdasal po natin na sa mga susunod na panahon ay magkaroon na po ng bakuna laban dito sa ASF. Wow. So talagang kung gustong labanan ang pagkalat ng ASF, at least ang COVID, kahit papaano may bakuna na, no, na pwedeng gamitin para labanan ang COVID sa tao. Pero ito namang sa baboy, ito palang ASF, wala pang gamot, wala pang bakuna na available para maprotektahan ang ating mga alagang hayop. Kaya pala talagang walang ibang paraan kundi talagang i-depopulate ang mga hayop, ang mga baboy na infected, Tama po. Yun lamang po yung paraan na nakikita natin na mabilis po nating mapigilan yung pagkalat po ng ASF para mabawasan din po yung mga maapektuhan nating kababayan. Okay. Si Dr. Christian, isa po sa mga kasama nila ni na Dr. Josh na ilang araw na rin na nagtagal sa lalawigan at kinailangan na naman na siya ay pumunta sa kanyang head office kaya ang ating ding mga panauhin dito ay sila naman ang dire-diretsong nakakasama natin dito sa ating lalawigan. Meron siyang binabanggit gaano katagal na base sa eksperyensya, gaano katagal yung kapag ang lugar ay infected. Merong nababanggit siya noon, di ko lang masyado maalala na kailangan talagang mabilis na masawata sapagkat kapag nagtagal ay minsan ilang taon ang kailangang lumipas bago makapag-alaga ulit ng baboy ang lugar na infected. Kung mabilis po tayo makikikooperate sa depopulation, tayo po ay makikiisa doon po sa gawain iyon, ay mas mabilis po tayo makaka-recover sa ASF dahil kapag natapos na po yung problema sa depopulation, ay maaari na po tayo magsimula sa cleaning and disinfection. Ito po yung paglilinis ng lugar kung saan mayroon pong ASF. Gagawin po natin ito sa loob halos ng 30 araw o isang buwan na paglilinis para matanggal po yung ASF sa lugar. Pagkatapos po nun, sa guidelines po ay may 20 days na bioassay o pagkolekta ng environmental sample. Doon po itetest natin yung lugar kung may ASF pa pong natitira sa lugar. Kung wala naman po, ay patuloy na po tayo makapagbigay ng sentinel animal. Ito po yung magbibigay ang gobyerno ng panibagong hayop na naitest po na libre o wala sa ASF. At tatagal po iyon ng 40 days. Kapag po natapos na po itong sentineling na tinatawag natin, ay maaari na po tayong tuloy-tuloy na makapag-alaga at makapag-free na po yung isang munisipyo o buong probinsya ng Marinduque sa ASF. Sa kabuuan, kung susumahin po natin, ay 3 months lamang po yung ganun po kabilis na pwede natin pag-recover kung lahat po tayo makikiisa. Kunit kung di po tayo makikiisang lahat, magmamatigas po tayo, itatago natin yung mga baboy natin, hindi natin pa kolektahan, magdadala tayo ng karne kung saan-saan, magkakatay po tayo sa mga barabarangay lang, hindi po sa mga slaughterhouse, ay maaari po tumagal talaga ng taon yung problema po natin sa ASF. Gawin ko pong example sa buong bansa po, example po natin, Spain. Nilabanan po nila yung ASF sa buong bansa nila ng 30 years. Sana po dito sa Pilipinas, ay hindi po tayo tumagal ng ganoon kung lahat po tayo makikiisa. Wow. Ibig sabihin, sa bansang Espanya, in 30 years bago nila nasawata, yes po. Yung medyo mas madugo yun, dahil ibig sabihin nun, affected talaga nun ang industriya ng pagbababoy. Kasama na rin ang mga related industry
na konektado sa baboy. Ano? I could imagine, napakataas siguro ng presyo ng pork products sa Espanya nung mga panahon na sila ay talagang nagpuproblema pa ng seryoso sa ASF. So mahalaga pala talaga, Dr. Josh, na makipag-cooperate ang lahat para mabilisan. Mabilisan ay makontrol kaagad itong ASF. Huwag kumalat sa ibang lugar. At the same time ay maisagawa agad yung disinfection para makapag-recover kaagad. Mapalitan kaagad yung mga baboy at makapag-alaga na ulit ng normal yung ating mga kababayan. So, sana sa ating mga kababayan, ito yung mga impormasyon na kailangang naririnig at kailangang naiiparating sa ating mga kababayan. Hindi yung gagalitin natin sila, bibigyan ng maling impormasyon. Yung mga tao tuloy ay posibleng hindi mag-cooperate. Kapag hindi sila nag-cooperate, lalong malala ang ating problema. Lugar na ilang barangay lamang ang infected, posibleng lahat ng barangay, and we have 218 barangays in the province. We don't want those 218 barangays na lahat ay magkaroon ng kaso ng ASF. Dahil pag nangyari yan, I could imagine kung magkano na ang presyo ng karne ng baboy pag dumating yon, ay baka lalong maramdaman ng bawat isa ang hirap na inadanas natin ngayon ay mas lumala. So, ano na pong mga barangay para sa kaalaman ng ating mga kababayan? Ano na pong mga barangay dito sa lalawigan ang medyo may cases or can be considered as affected barangays? So, ako po ang magbibigay ng updates. So, ASF updates as of November 13, 2021. So, for municipality po ng Buenavista, meron na po tayo sa Bagakay, Timbo, Bikas-Bikas, Libas, Tungib-Lipata, Bagtingon, and Yook. So, for Barangay Yook po, I would like to give emphasis on Barangay Yook po. Dahil meron pa pong isang purok dito na hindi nagpapates. And we consider this purok as high-risk area po. So, Barangay Yook po, nakikiusap po kami na magpa-test na po ang natitirang isang purok. So, for Barangay Torrijos, Dampulan, Tigwi, Sibuyaw. For Boak, Duyay, Tugos, Balagasan, Mainit, Bamban, and Agumaymayan. So, for Gasan, Tapuyan, Kabugaw, Bugnuyan, and Uno. For Barangay Santa Cruz, for the Municipality of Santa Cruz, Baliis, Tawiran, Taytay, and Bagong Silang. So, ito po ang good news dito. Si Barangay Mugpug po, wala pa pong cases. Munisipyo, bayan. Ay, bayan po ng Mugpog, wala pa pong cases. Okay, yan ang ating bayan. Sa bayan ng Mugpog, salamat sa Diyos at wala pang kaso. Kaya nga sana mas mabilisang masawata at makontrol itong ASF. Dahil ayaw natin na yung mga hindi apektadong barangay ay maapektuhan at yung mga hindi na paapektadong bayan ay maapektuhan din. So itong Yook, I was in Yook during the previous week at nakita natin, ito po yung challenge. Ito yung sinasabi ko na kapag hindi, sabi nga ng ating mga panauhin dito, kapag hindi nakipag-cooperate ang isang purok, birong po isang purok na lang yan, hindi nakikipag-cooperate, ayaw i-test yung kanilang mga baboy dun sa kanilang sityo, apektado po ang buong barangay niyan. Hindi makiklear at hindi maa-address ng maayos. So, tatagal at nang tatagal po yan. At pati na po yung mga barangay within the 500 meters, yun ang aking impresyon, ay maaapektuhan din po niyan. Sila'y nakikipag-cooperate, pero kapag may isang purok na hindi nakikipag-cooperate, ay hindi makiklear ang barangay. Ngayon, kung makiklear ito sa lalong madaling panahon, ay di makakabangon agad. Kasi ito yung isang example ng
binabanggit natin kasi nandun ako sa Yuok sa isang pagpupulong. Meron kasi doon na parang ilang mga individual na mukhang iba ang pinapakalat na impormasyon. Ito na nga po yung sinasabi ko, na ang akala nila sila'y nagiging bayani sa kanilang ginagawa. Nagsasabing nagmamalasakit sa nararanasan ng kanilang mga kabarangay, ng kanilang kababayan, pero ang epekto po nung inyong ginagawa ay hindi nagpapakita ng malasakit, kundi nagpapakita ng mga bagay na makakapagpatagal lalo para makabangon ang ating mga kababayan. Sabi ko nga po, may mga ilang doon na medyo talaga magagaling, Parang pakiramdam nila, alam nila ang lahat. Gusto nila papayagan lang na patayin yung kanilang baboy kapag nakikita na nilang nangingisay. Dahil masakit daw sa kanilang kalooban, intayin na lang daw nilang mangisay at hayaan na lang mamatay kapag nangingisay na. Kaysa yung baboy ay sa tingin naman nila ay malakas, ay biglang papatayin na lamang kahit posibleng carrier yon at posibleng infected na rin. Ito'y medyo malungkot po. Ito yung binabanggit namin na sa panahon ngayon ng krisis, ay sa totoo lang po, kami po, yung pong iba, sabi nga namin kahit doktor ng tao, hindi pwedeng magmagaling at makipagtalo sa mga eksperto na mula na ating kagaya dito sa ating mga panauhin dahil ito ang kanilang expertise, ito ang kanilang pinag-aralan. Hindi lamang sa eskwelahan po nila ito pinag-aralan. Ito po'y pinag-aralan nila base sa eksperyensya ng iba't ibang lalawigan or iba't ibang bansa na dumanas na rin ng ASF. Dumanas na rin sa ASF. So, hindi ito suntok sa buwan na nagalaw. At kami po, bagamat tayo ay nag-aral din ng ibang larangan, yung ding ibang mga tao ay kahit kapag Doctor of Medicine na ang ginagamot mo ay tao, kahit anong galing mo, kahit ang ating gobernador na dating justice ng Supreme Court, ay hindi makikipagtalo sa kaalaman ng ating mga panauhin. Dahil mas alam po nila. At kaya andito sila ay para igabay tayo kung papaano natin mabilis na masasawata ang problemang ito. Walang dahilan ang mga taong ito para pahirapan lamang kita. Ginagawa nila ang mga bagay-bagay hindi para pahirapan kita, kundi para tulungan kita dito sa Marinduque na wag nang lumala pa ang problemang ito at makabangon kita agad. Ngayon, kung gusto natin na ito ang mangyari sa ating lalawigan, makipag-cooperate kita. Kung gusto naman natin na palalain ang problema, ay di, sige, magmatigas po kita. Sana lang ako'y naniniwala na ang ating mga kababayan naman ay willing makipag-cooperate. Nagkataon lamang na ginugulo ang kanilang isip ng mga ilang grupo. Kaya nga ako, sa totoo lang, sabi ko nga considering the seriousness of the situation we are in now, the challenges of COVID, the challenges of this ASF, para sa akin, krimen na ang mag-disseminate ka ng maling impormasyon na nakakapagpagulo at makakapagpatagal ng pagre-resolba ng problemang ito. Para sa akin, it's a crime na nagpapakalat ka ng maling impormasyon na magiging hindrance para mabilisan nating maresolba ang problemang ito. Kaya nga ako ay merong konting drastic move already sa Sangguniang Panlalawigan, pero in proper time po, ire-report ko po yan sa inyo. Para lang sa akin, hindi ito ang panahon para magpatumpik-tumpik at hindi rin ito ang panahon para itolerate natin, lalo na kaming mga nanunungkulan na may responsibilidad sa ating mamamayan, hindi po natin pwedeng itolerate yung pagdi-disseminate ng maling impormasyon. Para po yung yun ngang ikaw'y nasa loob ng sinihan, bigla kang sumigaw ng may sunog, maling impormasyon yun, natakot ang tao. That is, you can be liable for that. Pwede kang kasuhan for doing that. Ito'y similar to that. You are creating chaos. You are creating confusion sa mga tao. At I think it must be dealt with. Medyo strong disposition already. So, ano pa bang ating itatanong sa ating
mga kababayan, sa ating mga panauhin ngayon. Ako'y nagpapasalamat talaga sa inyo. Ano po, sila ay biro mo, malayo sila sa kanilang pamilya. Biro mo, andito sila sa lalawigan, dito natulog, dito muna natira ng ilang araw, ilang linggo, exposed sa iba't ibang challenges. Minsan ay susungitan pa ng ilang Marinduqueño, pero naiintindihan po nila yan. Naiintindihan nila yan. Alam nila ang pinagdadaanan natin at nadudurog din ang puso nila sa pinagdadaanan natin. So, meron pa po ba kayong gustong banggitin? Meron pa po ba kayong ibang advice kung ano ang pwedeng gawin ng ating mga kababayan para makatulong na mapigilan ang pagkalat ng ASF sa ating lalawigan? Bali, frequently asked question po ay paano natin masusolusyonan tong problemang pumasok sa Marinduque. Yun po ang kadalasang tanong sa amin pag kami po ay nagpupunta sa iba't ibang barangay po. Ang sagot ko lamang po dito ay sasagutin po siyang directly. Isang letter, wag niyo pong kalimutan ng letter C. Letter C po for kooperasyon. Yung lamang po ang makakapagpabilis po ng ating pagtalo sa pumasok na problemang ito sa Marinduque. So, better cooperation will lead us to best results, positive results. Yun lamang po. Mm-hmm. And on the light side of our discussion, masyadong seryoso itong topic nating ASF. Kayo ba'y nakaikot na dito sa lalawigan? Is this your first time to be in the province or dati na namin kayong naging panauhin? First time po naming magpunta dito. At pagpasok po namin, may pinakagat pong bato sa amin si Dr. Victoria. Ganun po pala dito. Pagpasok po ng Marinduque, pagka first timer, papakagatin po pala kayo sa bato. Yes, so first time ko rin po sa Marinduque. Ito rin po yung first assignment ko po nang magsimula po sa Bureau of Animal Industry po. Wow. I-share ko lang po yung experience po namin na talagang ang hirap po talaga dito mag-surveillance din dahil bundok-bundok po pala aakyatin dito. Mahanap lamang po namin yung mga nag-aalaga po ng baboy. At ilang ilog din po yung tatawirin minsan kapag naghahanap po kami. Kaya po, lubos po nagpapasalamat ako doon sa makasamahan po natin na masigasig po talagang nagtatrabaho. Talagang matulungan po yung mga kababayan natin. Mahanap po nasaan na po ba yung virus na ito. Okay. So, kita nyo po, first time na ng ating mga panauhin dito sa lalawigan ng Marinduque, nagkataon pang hindi man lang sila makapagliwaliw. Hindi lang dahil sa virus, kundi kailangan nilang magliwaliw pala, nakakapagliwaliw pala. Kaya nga lang, hindi para mag-enjoy ng ating mga beach, kundi para hanapin itong virus na ito at tulungan ang ating mga kababayan na maunawaan at ma-resolve natin itong problemang ito. Kaya nga talagang maraming salamat talaga sa inyo dahil sakripisyo itong inyong ginagawa para sa amin at para sa bansa. Kaya maraming salamat sa inyo. Sana sa inyong pagbabalik dito sa lalawigan mas masaya na at mas maluwag na para kita'y makaikot at si Lynn Angeles ay commit to host you dito sa ating lalawigan dahil pag nalagpasan namin itong pandemya, itong ASF na ito ay utang din namin sa inyong tulong at sa lahat ng inyong inagawa sa amin. Basta andito kayo sa lalawigan ng Marinduque, you can contact me at I will always be grateful sa lahat ng inyong ginagawa. Hindi lang naman siguro ako, sigurado ang iba pa nating katuwang sa panunungkulan, sina Governor Presby, sina Speaker Velasco, sina Dr. Victoria na katuwang ninyo na very closely, will be very honored to host you again in a more joyful way. Hindi ganito na napakahirap. Balik kayo together with your family in Marinduque. Salamat po. Oo. Thank you po. Oo. At meron pa bang
kayong gustong sabihin at saan ang anong probinsya ninyo? Manila ba kayo mismo or may probinsya? Ako po ay taga Pampanga po. Ako po ay Okay. taga Bulacan naman po. Nako, sa Pampanga ba nagkaroon ng ASF, di ba? Opo. Oo, nako paborito pa naman ng aking mga kababayan yung mga products ng Pampanga, na mga frozen foods. Nako, sana naman ay malagpasan na talaga ng bansa itong ASF. Pero nabasa ko sa isang literature na malapit-lapit na may mga senyales na medyo malalagpasan na ng bansa itong ASF. Yes po, kung mangyayari po yan, kung talagang makikiisa po lahat po ng ating mga kababayan po. Gusto ko po idagdag po na itigil na po natin yung sisihan dito po sa ASF po na ito. Kasi lagi po namin napapansin tayo po, alam po namin na mabigat sa kalooban po ng bawat isa na matamaan po nitong ASF. Kaya naghahanap po tayo ng paglalabasan ng ating sama ng loob, naghahanap tayo ng masisisi. Ngunit wala pong may gusto nitong ASF na ito, wala pong may gusto nitong virus na ito. Hindi po natin nakikita itong kalaban na ito, kaya hindi po natin masasabi kung saan talagang sino nagkakalat po nitong ASF na ito. Itigil na po natin itong pagtuturo, pagsisihan, dahil hindi po yun ang solusyon. Iyon po yung dagdag problema lamang. Hindi po natin malalampasan ito. Hindi po tayo makaka-move on, makaka-move forward kung maghahanap lamang po tayo ng tao o sino man nasisihin natin sa ASF po na ito. Dagdag ko rin po na kung tayo po yung maging bukas po sa mga impormasyon na ibinibigay sa atin, tumanggap po tayo nung i-verify po natin yung mga impormasyon na ibinibigay po sa inyo. Hindi po yung na-i-chismis lang po sa inyo dahil kadalasan may dagdag bawas na po ito o malala pa, purong kasilunganingan po. Nakakatanggap po kami ng mga balita na yung mga nagsusurveillance po ay sila daw po yung nagtuturok ng sakit o di kaya nagpapatay ng mga baboy. Wala pong katotohanan po yun. Ang ginagawa po nila ay tinutusok po yung karayom dun po sa baboy. Palabas po ang dugo. Wala po kami ipinapasok dun sa katawan ng baboy. Isa rin po yung sa mga depopulation site po namin, ginagawa po namin iyon sa pinaka makataong paraan o makahayop na paraan po na yung animal welfare po ay talagang isinusunod po namin. Hindi po namin pinabayaan na malabag po ito. Okay, maraming salamat sa inyong pangunawa, Dr. Josh. At kung sakali man na ang ilan sa ating mga kababayan ay medyo hindi naging magalang o dahil sa kanilang nararamdaman or sabi ko nga dahil siguro sa sulsul ng ilan ay naging hindi cooperative sa inyo or hindi rin naging makatao sa mga akusasyon sa inyo. Biruin nyo ba namang akusahan nyo po ang ating mga katuwang sa serbisyo na siya pang mag-i-inject ng virus? Ano ba naman yun? Ito ay pero sana ho ay dala lang yan ng damdamin at mga bagay-bagay na hindi naman din sinasadya. So, Dr. Josh, Dr. Kiko, at sina Dr. Anthony, sa ating mga katuwang mula sa Department of Agriculture sa Maynila na medyo nakaranas din ng challenging experience sa pagpapatupad ng dapat na ipatupad na protocol para masawata ang ASF na ito sa aming lalawigan, ay ako na po ay humihingi ng dispensa sa inyo at paumanhin talaga. Siguro ay talagang dala lang ng kanilang bugso ng nararamdaman. Pero ang mga Marinduqueño po ay huwag kayong madadala. Mababait po ang mga Marinduqueño. In fact, ang mga Marinduqueño ay kilala sa pagiging hospitable, kilala sa pagiging friendly, at mabait. Mabait po talaga ang mga Marinduqueño. Peace-loving. Medyo lang nagulat lang talaga rin sa challenge na ito, ASF. At sabi ko nga, malapit na kasi ang eleksyon, may mga ilang mukhang nagsusulsul rin sa mga kababayan natin. Kaya tuloy yung kabaitan na kilala ang Marinduqueño ay nako-compromise tuloy. So, malalagpasan naman namin ito. Alam naming malalagpasan namin ito sa lalong madaling panahon sa tulong ninyo at sa pagpupursigi ng lahat, kooperasyon din ng lahat. Ang ganda-ganda nung binanggit mo, Dr. Josh, kanina, yung wag magsisihan, una, at ikalawa, ay, anong tawag dito, matutong tumanggap ng tamang impormasyon.
maging bukas ang kaisipan para sa tamang impormasyon. Plus, yung sinasabi ni Dr. Kiko, kooperasyon, yun ang pinakang summary nung binabanggit ni Dr. Joshua. Kooperasyon ng lahat. So, muli, maraming salamat. Meron pa po? Dadagdag lang Okay po ako. No? Dahil po sa mahal din po namin Marinduque, ay naglabas po ang Bureau of Animal Industry ng memorandum ng Circular number 42. Ito po yung tungkol sa paglalabas po ng mga alagang baboy natin papunta po sa NCR. Ngayon po, may nilabas na po kaming guidelines. Ang gagawin po dito ay dapat po yung mga barangay na may tukoy o hindi man tukoy na ASF ay matest po natin, ma-surveillance. At pag lumabas po yung resulta, ay bibigyan po kayo ng sertifikasyon ng Provincial Veterinary Office na kayo po ay walang ASF. At kukuha po kayo sa inyong mga barangay kapitan ng sertifikasyon din po na mailalabas nyo na po, may bibenta na po yung mga baboy sa pamilihan. At doon naman po sa mga nag-trader natin, naglilibot, ay bago po kayo maglabas ng inyong baboy, itetest din po yung dugo po ng mga baboy po na inyong ipunin at ibebenta po sa Metro Manila. So, sa labas po ng 500 meters, maaari na po kayong makapagbenta ng inyong mga baboy basta't masusuri po yung barangay na kung saan po kinaroroonan po yung inyong mga baboy. Kaya pag na-declare na po natin na negative yung inyong barangay, ay maaari na po kayong makapaglabas po. Yun po. Okay. Yun naman po pala. At malaking bagay yun, Dr. Josh. Salamat sa Department of Agriculture for giving opportunity naman sa mga barangay na cleared sa ASF after passing through the proper protocol. Ay kapag kaya nga kailangang i-separate muna para hindi maapektuhan at maging tuloy-tuloy ang buhay naman ng mga hindi apektadong lugar. At pwede naman pa pala na maglabas ng baboy mula dito sa ating lalawigan dahil alam po naman ninyo talaga namang in demand dati pa ang baboy mula sa lalawigan ng Marinduque at ipinagmamalaki natin yan. Kaya malaking bagay talaga na mabigyan pa rin ng pagkakataon na makapagluwas ng baboy ang ibang lugar, ibang barangay dito sa lalawigan ng Marinduque na hindi naman apektado ng ASF at dinideclare na cleared ng Provincial Veterinary Office ng Department of Agriculture through the Provincial Veterinary Office din. So maraming salamat yung mga kliyente ng baboy, ng mga kliyente ng mga Marinduqueño na supplier ay masusuplayan pa rin. Yung iba rin nating mga kababayan na nasa hog racing and hog growing industry ay tuloy pa rin ang kanilang livelihood. So, malalagpasan natin ito sa lalong madaling panahon. So, meron pa pong dagdag? Kami lang po ay magpapasalamat sa bayan ng Marinduque sa pagtanggap po sa amin dito sa inyong lalawigan. Yun lamang po at maraming salamat po. Okay, maraming salamat, Dr. Josh. Yes po, para po, kung kayo po ay may mga katanungan o mga agam-agam, ay maaari po kayong lumapit sa inyong Municipal Agricultural Office o sa Provincial Veterinary Office po. Kung nais nyo na rin po yung inyong barangay, maisama po sa aming surveillance o pagkolekta ng dugo hanggat naririto po kami, ay kayo po kumontak po sa kanila. Yan lamang po. At maraming salamat po sa lahat po ng mga taga Marinduque po na nag-welcome po sa amin, tumanggap po sa amin at nakiisa po sa programang ito ng Bureau of Animal Industry. Okay po. Maraming salamat sa ating mga panauhin, Dr. Josh, Dr. Kiko, Dr. Anthony, na naririto at nakikinig din sa ating usapan, kay Dr. Victoria ng Provincial Vet Office, at sa lahat ho ng ating mga kababayan, sana po ay kayo ay may natutunan at meron bang sila ba ay may microphone? Wala. Sila lang dalawa. Okay. Sana po ay kayo ay may mga impormasyon na nakuha dito sa ating talakayan na magagamit po ninyo sa inyong araw-araw na buhay, lalo na in relation po dito sa ASF, lalo na yung mga may alagang baboy. At sa mga nakakarinig po ng kwentuhang ito, ng talakayang ito, tulungan niyo po kami sa pag-disseminate ng tamang impormasyon. Maaring wala po kayong alagang baboy, pero baka po ang inyong kapitbahay o inyong kamag-anak sa ibang barangay ay may alagang baboy
at posibleng nakakakuha ng mga maling impormasyon, tulungan po ninyo kami na maiparating sa kanila ang tamang impormasyon. Ibahagi niyo po sa kanila ang mga impormasyon na inyong natutunan dito sa ating talakayan. Katuwang ang ating mga panauhin mula sa Department of Agriculture and Provincial Veterinary Office. So muli, maraming salamat kana sa ating mga panauhin at tayo ay merong konting token of appreciation mula sa Lynn Angeles on Board. Ito po, t-shirt ng Lynn Angeles on Board at ang ating Lynn Angeles mug. Ibibigay natin sa ating mga panauhin. This is nothing compared to the help that they are extending to us sa lalawigan ng Marinduque. But I will sincerely pray and ipagnalangin po natin sila na they will always be safe. Maraming tao po ang kanilang natutulungan sa kanilang propesyon, sa kanilang ginagawa. Sana ang kanilang pamilya at ang kanilang pagta-travel sa kung saan man sila dadalhin ng misyon na ito ay sana'y sila'y laging maging protected and blessed. So maraming salamat po. Simple token of appreciation mula sa Lynn Angeles on Board. Salamat. So ibibigay ko po sa kanila mamaya. So yun lamang po, tayo ay sa susunod na talakayan po natin ay magkukwentuhan tayo tungkol sa mga ilang issue pa na kinakaharap naman ng ating mga kababayan mula naman sa sektor ng pangisdaan. At samahan niyo po ako sa ating programa tuwing Sabado. Sana po ay meron kayong kapakipakinabang na mga impormasyong nakukuha sa atin pong programang Lynn Angeles on Board. So muli po, maraming salamat sa lahat ng ating mga kababayan na nakasama natin na sumubaybay dito sa ating programang Lynn Angeles on Board, sa radyo natin Buwak na sumubaybay sa atin, sa mga nanood sa atin sa Channel 3 ng Lucky 7 Cable. Maraming salamat sa mga umabang sa atin at tumunghay sa Facebook Live ng Marinduque News, gayon din sa Facebook ng natin, sa Adeline Lynn Angeles Facebook page. Maraming salamat po. At samahan niyo po kaming lagi sa ating programang Lynn Angeles on Board hanggang sa susunod na Sabado po. Same time, 5 o'clock to 6 o'clock ng hapon. Samahan niyo po akong lagi. Ito pong muli ang inyong Bukal ng Lalawigan. Laging kasama ninyo, Bukal Lynn Angeles. Maraming salamat po. Naglilingkod sa sambayanang Marinduqueño, Lynn Angeles on Board. Tatalakayin ni Bukal Lynn Angeles ang mga kaganapan sa sangguniang panlalawigan. Sasagutin ang tanong ng mamamayan at bibigyang pugay ang magagandang ginagawa ng ating mga kababayan. Kasama ang Bukal ng Lalawigan, Adeline Lynn Angeles, dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, at sabay na mapakikinggan sa radyo nating Buwak, 105.7 FM, tuwing araw ng Sabado, alas 5 ng hapon. Lynn Angeles on Board!